Hindi lahat ng namamatay sa baha, nalunod dahil sa ulan. May mga nalunod dahil sa kasakiman. Habang ang ordinaryong mamamayan nagbabayad ng buwis ng tama, may mga opisyal na tahimik na ninanakaw ang pondo ng bayan. Pondong dapat sana'y proteksyon ng mamamayan. Ginawang negosyo ng mga kurap. Flood control daw. Pero isang malakas na ulan lang, gumuguho agad ang dike. Kasi paano magiging matibay kung ang pundasyon nito ay gawa sa kasinungalingan at nakaw? Habang ang mga bata nilalamig sa evacuation center, may mga politiko namang mahimbing ang tulog sa kanilang mamahaling bahay. Habang may pamilyang inanod ng baha, may mga opisyal na patuloy ang pagyaman at ang mas masakit. Kapag eleksyon, sila rin ang unang ngumingiti, namimigay ng pera, nangangakong magliligtas. Pero pagkatapos manalo, bayan na naman ang lulubog. Hindi kalikasan ang pinakamalaking sakuna sa Pilipinas, kundi ang mga lider na walang konsensya. Tandaan nyo ito, ang perang ninakaw nila, maaaring proyekto lang sa papel, pero sa totoong buhay, buhay ng tao ang kapalit. Hindi habang buhay mananatiling tahimik ang mamamayan. Darating ang araw, ang bawat luha ng mga nasalanta, magiging sigaw ng paniningil. At kapag dumating ang panahong iyon, hindi na kayang iligtas ng pera, kapangyarihan o kasinungalingan ang mga nagkanulo sa bayan. Dahil ang galit ng taong matagal nang inaapi. Kapag sumabog, walang kurap na opisyal ang makakatakas.